At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Oh, so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi, Ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangaw. Alright, welcome back mga kabataan. Magandang buhay ho. Welcome na naman sa ating panibagong reaction video sa mga oras na ito mga kabataan. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at pinutin ang notification bell at i-share, like, comment para ho lahat tayo ay sabay-sabay nating malalaman ang mga kaganapan sa ating lipunan. At paalala lamang ho mga kabataan sa ating mga masugid na mga subscribers, tagapanood ho. Meron ho tayong ginawang Facebook page mga kabataan, ang Dan Agan Balita Reaction Video. Kung mapapanood nyo po yan mga kabataan, yan po ho yan ha. At kung gusto nyo pong mag-follow, sana mag-follow ho kayo dito para ho may mga iba-iba ho tayong mga sisilipin no, para malaman yung mga balita ho sa ating lipunan mga kabataan. Bueno, hindi ho tayo magtatagal, wala nang paligoy-ligoy pa, hindi natin pahabain pa yung ating intro at pag-uusapan ho natin ngayon mga kabalitaan. Itong balita ngayon patungkol na naman pa rin no, sa ating mga nakuhang mga impormasyon. Dahil nga po itong buy scam committee report, medyo talagang hot topic sa mga panahon sa panahong ito mga kabalitaan. Yun nga, balita mo, kung i-search nyo po yung balita ni Asher ay hindi na ho nyo mahagilap kasi sinubukan ko pong hanapin pero wala na akong nakitang video, parang naka-private ba or dinelete ba nila. Hindi ko po alam kung anong nangyari but nawala ho bigla mga kabalitaan. So, sabi ho nila, isang fake news daw ang ipinalabas ng mga dokumento ni Congressman Ungab at itong si former President Rodrigo Roa Duterte kabalitaan. Pero, meron din nagpapatunay maliban ho kay Amy Marcos na siya ay hindi pumirma dahil nga po maraming mga blank items doon. May mga blanco, may mga corresponding amount, pero hindi natin alam kung saan ho ito itatapon o kumbaga gagamitin mga kabalitaan. Itatapon na lang yung pera, no? At ang tanong kung sino yung nag-fill in the blanks, sino yung nag-fill in the blanks mga kabalitaan nung ito ay ipinadala na diyan mismo sa Office of the President na nilagdaan ho ni President Bongbong Marcos mga kabalitaan. At heto nga, pinatutunayan naman ni Representative Raul Manuel na siya mismo ay meron ding hawak-hawak na dokumento. Kung ito'y totoo po, well, aalamin ho natin ito sa balita ho ng ANC Digital. At sabi niya po na talagang nakakapagtataka ho itong mga dokumento. Meron daw silang hard copy at yung iba ay mga ewan ko kung photocopy na lang ba. Pero para mas maintindihan ho natin, para hindi na tayo magtatagal, paligoy-ligoy pa, ito po, panoorin ho natin ang balitang ito. Joining us now is Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Good morning, Congressman. Thank you for joining Head Start. Hello, good morning, Ms. Kat. Good morning also to all of our viewers in this program. Okay, Congressman Manuel, you flagged 14 blank items on the bicameral report for the 2025 national budget. Talk to us. What were the common denominators among these supposed blank items? Yes. Yung mga blank items po in the bicameral conference committee report, which was actually signed by members of both the Senate and the House. We have a soft copy po and meron ding hard copy na pinamigay sa mga House members. Actually, all of those blank items are related to programs, activities, and projects that are aligned with agriculture. So, it's actually unfortunate that if the administration wants to put priority on agriculture to solve our problems with food supply and other related matters, pero bakit ganito na
hindi napinal kung magkano talaga yung amounts for several programs na related sa agrikultura. For example, Fisheries Modernization Program, the national programs of the Department of Agriculture, small-scale irrigation projects, and even national and communal irrigation systems. So, what's problematic here is that the Bicameral Conference Committee report contained blanks, and although it is true that the final version, the General Appropriations Act, signed by the President, did not contain blanks, the question would be, sino yung nag-fill in the blanks mula dun sa Bicameral Conference Committee report para yung makarating sa Pangulo ay wala ng mga blanco? Tanong pa rin yan na hanggang ngayon ay hindi nasasagot. Okay. Sir, bago natin pag-usapan kung paano nyo balak masagot yung tanong na yan, na napakahirap naman talagang sagutin, let's first underscore to our viewers that the dissonance in the statements of Kabataan Party List representative and other lawmakers who are flagging this discrepancy, as well as the denial of Malacanang and Senate President Cheese Escudero, lies in the fact that they are talking about two very different documents. The blanks are present in the bicameral report that's submitted before to the President, while the Malacanang and the Senate President is talking about the actual General Appropriations Act. These are two very different documents. Kaya medyo hindi nagtutugma yung statements nung officials natin. Now, moving forward, Congressman Manuel, again, how do you intend to find out and hold accountable who is responsible for filling those blanks? Because as far as we're concerned, the bicameral conference committees are closed-door meetings. And that is there a way for us to find out who should be responsible for it? That precisely is one of our issues with the Bicameral Conference Committee and how it operates. It has become sort of like a third chamber of Congress because its deliberations are not really that transparent. For the 2025 budget, nagkaroon lang ng parang kumbaga semblance ng pagiging open, pero sa totoo lang, when it comes to discussing why certain programs, for example, have budget cuts while others have huge increases, which projects in DPWH really got approved. Ang mga yun hindi naman talaga nabubusisi sa BICAM. Kaya actually, that can be a reason why some of our senators, with all due respect to them, ay hindi nila alam na yung pinirmahan nila. We have proof of that. No? Pinirmahan po nila pero hindi nila alam na mayroong mga blanks doon sa kanilang pinirmahan. So, actually, blindsided at ganito yung nangyayari no, sa mamamayang Pilipino. We are being caught off guard sa ganitong mga nangyayari dahil sa napaka-opaque na proseso ng Bicameral Conference Committee. So, actually, those who can answer kung sino talaga yung mga liable dito are those in the BICAM, and if ever the President himself or Malacanang, no, yung mga tao na nag-a-assist sa kanya have knowledge kasi doon lang naman yung ruta from the BICAM, they came up with a committee report. Tapos, yun lang naman yung supposedly ipapasa sa presidente for signature. So, doon yung voided, doon yung meron tayong dapat silipin. Congressman, I know you are not a fan of Vice President Sara Duterte, but is she correct in actually accusing the House leaders na yung budget lang naman daw ayon sa kanya is kontrolado lang ng iilang tao? Well, kung ganun yung observation at based dito sa mga nangyari, ay masasabi natin na hindi talaga reflective sa interest ng mamamayan ang na-come up na national budget. Well, to the point na mismo yung nakaupong presidente, he called the 2025 budget suboptimal. And as early as now, January, there are moves to kind of correct some of the deficiencies in the budget, which actually will not be initiated if
there were no serious problems in this budget that was passed. Ang kailangan lang, bumatay talaga dun sa facts yung mga arguments din na binabato. Kasi, well, for example, ang claim ng mga nasa panig ng mga Duterte, they claim that the 2025 budget, yung final form, yung GAA, yung merong blanks. Hindi din naman tama yon. On the part naman ng mga sumusuporta sa Marcoses, they actually don't own up to the fact that the BICAM report contained blanks. No? So, kailangan lang tama talaga yung ating facts na nire-relay sa mamamayan so that our analysis of the budget can really be grounded on truth. Should President Ferdinand Marcos Jr. be held legally accountable for the fact that he may have overlooked and signed a bicameral report, approved a bicameral report that has blanks? Well, technically, makakahanap siya ng lusot, no? Dahil actually this is not the first time that a similar problem occurred. Kung maalala natin sa Maharlika Investment law, Fund, yeah. Yes, oo. Na kung ano yung inaprubahan ng House tsaka ng Senate, bago napasa yung final copy sa Presidente for signature, meron ding nag-tweak ng ilang mga provisions. So yung ganong mga ginagawa, which is outside the duly recognized procedure, na dapat talaga anumang period yan, anumang number, anumang letter, dapat dumadaan talaga sa Congress. Pero yun, nakalusot ang Pangulo doon sa Maharlika. Pwede niya sabihin na, well, hindi naman siya talaga yung nag-tweak noon. He only has to sign what lands on his desk. So, pwede yung mangyari. Pero sa essence, ay meron pa rin talagang pagkukulang doon sa paano talaga sinuscrutinize, no? At yung checks and balances talaga, yun yung nawala. Congressman, how do you stop this kind of dilemma from happening again in the future? Is it time? How timely is it? Or how necessary is it for the Philippines to finally pass a law that would mandate the Congress to make bicameral conference committee meetings public or even live streamed on social media, just like with your other hearings? Yes, I think that is a very good proposal. In fact, on our part, sa Makabayan Coalition, ang first step natin dyan was to file a resolution before the BICAM sessions were held in the past few months. We submitted a resolution calling for the upcoming bicameral sessions to be more transparent. And that includes live streaming, the release of official minutes, at iba pang pamamaraan. And we are actually looking into how that can be ensured for the long term. Halimbawa, yung meron talaga mga pagbabago dun sa mismong rules ng House at sa rules ng Senate. Kasi kapag nakalagay talaga yan, kung paano din kinakonduct yung BICAM, ay pwedeng yun yung i-invoke ng mga susunod na magpa-participate sa budget deliberations. What we have right now actually ay malinaw naman yung mga rules when it comes to committee and plenary sessions. Pero yun nga, yung isang napakahalagang step din yung BICAM ay hindi pa ganun ka-transparent. Kaya kailangan talaga ng ganitong mga reforms. Congressman, we all know na pagdating sa Kongreso, it's going to be a numbers game. How confident are you that proposals or any push to publicize bicameral conference committee meetings would actually prosper in the legislative branch? We rely on how the public will see the relevance of such a move to make the BICAM more open and transparent. Ang isang naging lesson natin, halimbawa, at first when we raised the issue of confidential funds na dati din ay napakahirap busisiin, napakahirap tingnan, no? Kung paano talaga yung ginagastos, pati yung mga acknowledgement reports ay para bang nakatago, ganyan. Pero dahil nakita ng mga kababayan natin na dapat talagang pag-usapan yung confidential funds at paano ito gastusin, ay mabot tayo sa point, 'di ba, na
ito ay naging part ng discourse ng ating mga kababayan. So, yun, nagsimula din yun sa iilan lamang na nagtulak talaga na i-discuss siya. So, we hope na sa iba pa nating mga sinusulong na para din naman sa kapakanan ng ating mga kababayan kapag mas marami din yung nagsalita para suportahan ito, lalo na yung mga kababayan natin outside Congress, yung numbers natin outside, doon naman yung dami ng mga mamamayan na nagnanais ng mas maayos ng pamamahala. Okay, Congressman Manuel, before we let you go, we Right, so dito natin tatapusin itong naging pahayag ni Representative Raul Manuel. Dahil nga po ay sinabi niya na mismo, sa salita pa lang, sa tono pa lang, medyo nagkakagulo na ho yung mga iba't ibang statement. No? Nagkakaiba na yung statement dyan sa ating mga opisyales sa Malacanang at sa Senado at gayon din sa Kamara mga kabalitaan. So yun po yung problema diyan di ba? Sasabihin fake news. Ngayon nga, yung marami na nga mga ilang mga kongresista ang nakakakuha na rin ng kopya niyaan mga kabalitaan. So ngayon, ang gagawin nila, ewan ko lang, sabi naman ni Manuel na makakalusot daw dito si Bonget, malamang siguro hindi na siguro ito. Bakit ba? Pangalawang pagkakataon na pala ito. So kumbaga, parang pinapaikot lang pala itong si Bongbong Marcos sa kanyang pinsan diyan sa mayabang kapulungan. Ha? Parang tinatraidor pala siya diyan mga kabaitaan. Mantakin niyo po kung ano po yung naka-draft na po. I mean, kung yung tawag yung paggawa ng General Appropriations Bill, yung House Bill ng 10800, ay meron pala yung mga blankong items doon na napakarami. Ayon pa ni Manuel, 14 daw yung mga nakikita niya mga blanco doon sa mga pahina na yon. At nung ipinadala na doon para magiging GAA, ay iba ho. Kaya sabi ni Manuel, sino daw ang fill in the blanks mga kabalitaan. So, medyo naintindihan ho natin kung bakit ganun ho. Kasi bilyon-bilyon yung pera ang nawawala mga kabalitaan. At meron pa po tayong balita bago ho tayo magtapos. Itong balitang ito ay talagang inaayawan agad ni Barbers at nitong si Ortega. Itong si Paulo Ortega mga kabalitaan. Dahil, matatandaan nyo ba itong si Congressman Ulaso? Di ba? Siya yung congressman na umiyak at lumuhod sa DSWD para ituloy yung pamimigay ng ayuda. Tulong mula sa kanyang distrito. Parang nagkaroon yata ng bagyo yata, hindi ko lang matatandaan, pero humingi siya nito ng tulong mga kabalitaan. Ang ginawa ay parang hindi talaga pinagbigyan. I-down ko muna po itong video natin dito at ipapakita ko po sa inyo itong si saglit lang. Hanapin natin tong wag na, baka maano tayo, no? Sige. Anyways, ibalik ko natin to. Balik tayo dito kay Congressman Ulaso. Siya yung umiyak at pinatawag ko doon sa kamera. Kasi nga, ganito ganon, may problema, hindi daw, sabi, mayroon daw ibibigay ayuda nung dumating na yung mga kasamahan niya o yung constituents niya, baka na silip na hindi siguro kalyado, ay binawi yung ayuda, hindi itinuloy yung pagbibigay. So dito, siya ay, dahil nga siguro sa experience niya, ay gumawa siya ng kanyang sariling version ng death penalty na kailangan i-firing squad dyan sa Luneta para marami hong makakakita at mas lalo hong matatakot itong mga kawatan dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Talagang umalma itong si Barbers at itong si Ortega dahil daw, di ba, iba yung kanilang rason no? Kung wala tayong kinakatakutan, ba't po ba tayo isa sa walang bahala itong ay kumbaga aayawan. Yung version nga sa maganda nga yung version diyan sa Indonesia mga kabaitan, maganda yung kanilang batas at may nakuha tayo. At may nabasa tayo. Saan na ba to? Hindi ko pala na... Okay. So, ang maganda dito, kasama sa kanilang extreme cases of corruption, drug trafficking, terrorism, premeditated murder, distorting or deviating from the state ideology, at undermining the authority of the state. So maganda yung kanilang death penalty doon.
At ganun din dito sa Pilipinas. Parang kasama na yung sa drug trafficking at yung pagnanakaw ho sa kaban ng ating bayan, yung mga opisyales. So sila ay umalma. Parang siguro maraming matatakot dito dahil nga po firing squad ka. Sino ba yung gustong ma-firing squad ka? Makita ka ng taong bayan, di ho po ba? So ito po ay pumalago dito si Barbers at ayaw nilang suportahan dahil hindi ho daw kaaya-aya mga kapitan at itong si Ortega. It will put a stop right away. Kasi ang tao, pag malaman nila may baril, syempre natatakot lahat eh. Sino ba naman gusto magpapapiring squad? Seryosong suliranin ang katiwalian sa Pilipinas. Batay sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, isang global movement laban sa katiwalian, 34 out of 100 ang score ng bansa sa public sector perception. 100 ang score ng pinakamalinis sa katiwalian, 0 naman sa pinakatiwali. Pang 115 ang ranking ng Pilipinas sa 180 bansa at teritoryo kung pag-uusapan ay katiwalian. Napakalayo nito sa top 1 at sa bansang Denmark na 90 ang score na isa sa itinuturing na may mahigpit na panuntunan laban sa korupsyon. Kaya para matigil ang malalang suliranin sa katiwalian, inihain ni Zamboanga 1st District Representative Kimmer Olaso ang House Bill No. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Isinusulong sa panukala ang pagkakaroon ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa mga public official na mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa katiwalian, paglustay sa kaban ng bayan, pandarambong at iba pa. Kung maisa sa batas, sakop nito lahat ng public officials mula barangay hanggang presidente ng bansa, mga halalman o itinalaga. Gayun din ang mga opisyal sa tatlong sangay ng pamahalaan o ang executive, legislative at judicial branches. Kasama rin ang mga nagsisilbi sa constitutional commissions, government-owned and controlled corporations at iba pa, maging sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Kung ako lang ang masusunod, doon kay papiring squad sa Luneta. Diba? Para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Nakapaloob naman sa panukala na walang public official, appointed man o elected na maparurusahan hanggat hindi pinagtibay ng Korte Suprema ang conviction. Samantalang magkakaiba naman ang pananaw ng ilang kongresista kaugnay ng panukalang batas. As a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights. For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. It will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruptions. Plunder is the most logical crime to be included in the imposition of the penalty of death, no? Kaya kasi may clear benefit doon sa player o doon sa actor, and of course I think it is a one serious step, no, to really send a signal that corruption should not be taken lightly. Sa kasalukuyang kongreso, nakabinbin pa rin ang ilang panukalang batas na nagsusulong na ibalik ang death penalty bilang capital punishment laban sa heinous crimes, mga sangkot sa iligal na droga at iba pa. Nakatakda na rin tuluyang magtapos sa June 2025 ang 19th Congress. Yun po mga kabalitaan, talagang takot na takot ho silang ma-firing squad mga kabalitaan. Kaya hindi pa nga nadinigo dyan, ay talagang umaayaw na ho sila. Anyways, malapit na ho yung eleksyon, baka yung manalo ho sana pagbibigyan ho ng pagkakataon at papalarin ho na yung makakaupo na dyan sa Kongreso ay yung mga matitino na ho ng mga kongresista. Di po ba? At susuportahan yung death penalty. Wala ka naman sigurong dapat ikatakot kung ikaw ay law-abiding citizen, wala kang ginagawa, hindi ka kawatan na opisyal sa ating bansa, ano pa bang rason? Ba't aayawan niyo po yun? Di po ba? Tingnan niyo po yung ibang bansa, ang dami hong mga sumusunod o gumagawa ng naturang batas, napakaganda ho at less crime ho sila dyan sa kanilang lugar, lalo na ho dyan sa Singapore, Malaysia, Indonesia, sa Thailand, meron pa yata yun di po ba? So ang Pilipinas sa Southeast Asia, medyo tayo na yata ang walang death penalty di ba? So hindi ho dapat tayo matakot kung ito ay ipapasa ho dahil para ho ito sa kapakanan ho natin. At isa rin itong pamamaraan para tayong lahat ay madidisiplina ho mga kabalitaan, lalo na yung mga nasa gobyerno.
na laging nakaupong walang ginagawa kundi nagpapalaki ng kanilang puwet. At alam na ho natin kung sino-sino yan sila mga kabalitaan. At malamang pag marinig na ifa-firing squad kayo, nako, matatakot talaga. Di ba? O hindi nagagawa ng kalukuhan. At mas mapapakinabangan pa ng bayanihan ang pera mismo sa mga taxpayers. At mas lalong lalago po ang ekonomiya dahil ito po ay isang pader na harang ho sa mga tiwaling opisyal sa ating gobyerno na sigurado masasampulan talaga pag ito ay natuloy at maipasa at magiging ganap na batas na ho sa ating bansa. Kaya hanggang dito na lang ho tayo mga kabitan, magsama-sama. Babalik pa po tayo sa mga ilang oras. Matsalam ho sa inyong lahat sa panunod. Mabuhay ho tayong lahat. At babatiin ko lang muna yung ating mga magigiting na mga kasundaluhan at kapulisan. Of course, yung ating mga live viewers po, si Mami Rose, Daddy Berting, Tobias, Boss Toby, gayon din si Jane, si Sia, at si Ana Santos, sino pa ba? Marami pa, Jornex, Dennis Velasco, pasensya ng iba, hindi ko pa matatandaan. Alright, so matsalamon sa inyo lahat. Kita-kits ho tayo sa susunod na mga oras. Dito lamang ho sa inyong tinatambayang bahay, munting bahay, ang Dan Agan Balita Reaction Video News Update. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Alright, babo mga kabitaan, to God be the glory. Mwa, chip, chip. Peace out.